Mapagpalang araw sa inyong lahat. Kayo pong mga nanonood ng video ito. Nawa, nasa mabuti kayong kalagayan habang inyo po pinanonood ang munting video ito. Po, tayo ay mag-aaral tungkol po sa nakasulat na Poimen Bible o Poimen ang Biblia ng mga pastor. Ngayon, baka sabihin niyo, hindi ka naman pastor. Oh, wala naman pong problema yon. Ako man din, hindi ko naman inaamin pastor na ako. Kasi po, wala po akong karanasan sa pag-aaral sa mga theologian school o institusyon ng mga Biblia. Pero lagi niyong tatandaan, ang mga eskwelahan ito, hindi po nagpo-produce ng mga pastor. Marami pong mga nagsasabi ng mga pastor, hindi ko mo nag-aral ka sa kanyang mga institusyon o theologian school, Bible school, kung ano man in relation sa reliyon ay pastor ka na. O, walang ganyan. O rin po sinasabi ko, hindi ako pastor. Pero, ang ginagamit ko, Biblia ng mga pastor. Itong mga pastor na ito ay binubuo ng 13 grupo. 13 grupo na mga pastor sila. Oh. Kita nyo po. Lahat po dito nakasulat mga pastor sila. Meron pa nga dito, doktor. Meron siya bishop. O doktor. Pero pastor siya. So maliwanag po ano? Hindi ko po Biblia ito. Binili ko rin po ito. Yang ating gagamitin sa pag-aaral tungkol po sa salita ng Panginoon. Pero sabi ko nga po, bago tayo papalaot, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, na makapangyarihan sa lahat, buksan mo ang mga puso ng bawat isa na nakikinig, nanonood ng video ito upang amin pong pagkinabangan ng iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Tingnan natin si Apostol Pablo. Kasi po, kaya si Apostol Pablo kako, tingnan natin yung kanyang patutuho. No? Tignan natin. Dito po sa unang Timoteo 2:7, ganito ang pahayag ni Apostol Pablo. Dahil dito ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga hentil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Kanino po siya magtuturo? Sa mga hentil. Sa Bible po, kung hindi ka hentil, udyo ka. Kung hindi ka naman udyo, hentil ka. Kaya, kung titignan mo, ang mga Pilipino ay hentil. Sa English, Gentile.
Ibig sabihin, kung Pilipino ka, ang apostol mo si Pablo ayon sa Biblia. Anong sabi niya? Dahil dito, ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga hintil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Kita niyo po? Totoo ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Tingnan pa po natin ang sinasabi niya dito naman po sa isang libro. Anong sabi ni Pablo? Ito po, babasahin natin. Dito sa Galacia 1:20. Totoong lahat ang isinulat ko sa inyo. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Ginamit pa po yung pangalan ng Diyos. Malakas ang loob ni Pablo. Ibig sabihin, talagang totoo ang sinasabi ni Pablo sa kanyang epistola. Ano po? Maliwanag po, sa dalawang epistola ni Pablo na binasa natin, doon sa unang Timoteo at saka sa Galacia, magkatulad. Pero dito sa Galacia, ginamit na niya ang pangalan ng Diyos. Alam niyo po, yung gamitin mo yung pangalan ng Diyos, nakakatakot. Kasi nakalagay sa 10 utos, may sinasabi, pag gagamitin mo ang pangalan ng Diyos. Tingnan natin, Meron nakalagay dito. Ito. Tungkol sa paggamit ng pangalan ng Panginoon Diyos. Hindi basta-basta gagamitin mo ang pangalan ng Diyos? Tignan natin. Ito. Sa Exodo chapter 20 verse 7. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na iyong Diyos. Tiyak na parurusahan ko ang sino mang gumagamit dito ng walang kabuluhan. Nakakatakot. Ginagamit mo pangalan ng Diyos, halimbawa, may nag-ahaway. Ginagamit pa nila pangalan ng Diyos, saksi ko ang Diyos. Habang nakikipag-away. Pati pangalan ng Diyos. Yan po ang ibig niya sabihin. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Nakikipag-away ka, nakikipagmurahan ka. Pagkatapos gagamitin mo ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, sa away. Gawin mo testigos. Yun ang sinasabi niya. Parurusahan ka. Pero si Pablo po, wala siyang takot. Nang sabihin niya, ulitin natin. Dito sa Galacia 1:20, totoong lahat ang isinulat ko sa inyo. Lahat pala ng nakasulat dito sa Bible, na si Pablo ang nagsalita, nagsulat. Anong sabi niya? Alam ng Diyos. Kita niyo po, ginamit niyang testigos ng Diyos. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. So, ibig lang sabihin, malakas ang loob ni Pablo.
sa pagsasalita ng katotohanan. Kaya yan po sinasabi niya. Alam niya may pit ang paggamit sa pangalan ng Diyos. Pero siya, hindi siya nag-alinlangan na totoo na sinasabi niya. So, sa madalit salita, kung merong mang kikilalanin ng Pilipino na mga apostol sa Biblia, ay walang iba kundi si Apostol San Pablo o Apostol Pablo. Kung siya ang apostol ng mga Pilipino o ng mga Yentil, di dapat yung sinasabi niya, yun lang yung paniwalahan. Bakit? Sabi ni Pablo, totoo ang sinasabi ko. Saksi ko ang Diyos. Pinatotohanan niya. Pati Diyos, ginamit niya. Ibig lang sabihin, totoo talaga ang tinuturo niya. Yan ang maganda. Hindi siya nanloloko. Ngayon po, ang daming mga reliyon, niloloko ang kanilang miyembro. Yun naman miyembro, nagpapaloko. At hindi lang yun ang malupit. Aba, pinagtatanggol pa yung mga turo ng mga manluloko. Nakakatakot. Ano po? Nakakatakot ang panahon natin. Tignan po natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Mateo chapter 24. Ito po ang sabi ni Jesus sa 24 ng Mateo verse 4. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni naman. Meron po palang nanliligaw. Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Panahon pa lang ng Panginoong Yesus nangangaral dito, sinabi na niya, mag-ingat ang tao sa mga manliligaw. Verse 5. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Magpapanggap na sila ang Kristo. Sino ba yung kinahukulan nito sa panahon natin ngayon? Hindi ba alam nyo, sino po? Yung taga Davao, Tamayong. Si Apollo Carreon Kibuloy. Na lumalabas sa social media, sa mga TikTok, na siya na andahan ng katotohanan na tambuhay. Yung salita ni Jesus sa 1:14. Basahin ko po Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, 1:14 Sumagot si Jesus, ako ang dahan ng katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Salita ni Jesus ito, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to my Father except through me. Ngayon, si Kibuloy, sinasabi niya rin ito. Ang kanyang tatay ay si Jesus. Kapag nagsasalita siya, inaangkin niya po yung salitang ito. 1:14 Mag-ingat kayo sa ganyan. Siya na raw po ang Kristo sa katawang Pilipino.
Isipin niyo po yan, ang dami niyang nadaya. Pero ano ngayon siya? Wanted, nagtatago sa batas ng Amerika through FBI at dito sa Pilipinas. Oh. Wala, para siyang daga. Ang yabang-yabang, sabi niya, akin lahat ang kaluluwa ng tao. Hindi kayo makakapunta sa kingdom. Hindi kayo dadaan sa akin. Pag hindi kayo sumuko sa akin. Yung mayabang, nasaan ngayon? Ayun. Nagtatago. Manyak, rapist. Nga lang, ewan ko naman sa mga pulis at saka NBI, bakit hindi siya makuha? Kaya sabi sa social media. Okay, ano pang sabi ng Panginoong Jesucristo? Doon sa 24 ng Mateo. Sa verse ito po, ano? Marami sa 11. Ano po? Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ayun, maraming magpapanggap na propeta. Ngayon, ano naman po yung propeta? Yung propeta, tao yan. Anong trabaho ng propeta? Prophesy. Mangangaral, lumuhula. Yan ang propeta. Nangangaral din po sila at nagpa-prophesy sila, humuhula. Oh, alam niyo pa yung humuhula? Si Jesus daw darating sa ganitong petsa, araw, tahon. Yung saksi ni Yehova, humula ng humula, pumalto sila. Yung SDA, yung sa Batista, humula din sila. Hindi rin nangyari yung hula nila sa muling pagparito ni Jesus. At marami pa ang mga bugos na humula. Mag-ingat kayo sa mga ganyan. Nagpo-prophesy sila, nangangaral sila. Umuhula sila. Pero ang sagot ni Jesus tungkol sa manghuhula ng yan, ng mga nagsasabing siya darating. Pero siya sagot ito. Sa Mateo 24:36, ngunit tungkol sa araw at oras na yan ay walang nakakahalam, kahit ang mga hangyal sa langit o maging anak man at ang malamangan nakakahalam nito. Umula sila ng umula na si Jesus darating na. Hindi naman po dumating. Yung pala, ang sabi ni Jesus, walang nakakahalam. Mga bulahan din po yan. Yung grupo ng Sabatista at saka yung saksi ni Jehovah. Humula sila. At marami pang ibang pangkating reliyon na humula. Pero hindi naman talaga dumating si Jesus. Actually, sabi ni Jesus tignan niyo po yung kayabangan ng mga umuula na yan. Kaya kung miyembro kayo yan, layasan nyo na. Tignan natin ang salita ni Jesus. Sa Pahayag chapter 22, verse 20. Sinabi ng nagpapatotoo ng lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Yesus. Sabi ni Juan. Ang sabi ni Jesus, darating na ako.
Darating pa lang siya. Itong mga Sabadista, Saksi ni Jehovah at ibang mga grupong reliyon ay dumating na. Kailan dumating? Doon sa hula nila. Umula sila 1700, 1800. Nasa year 2000 na tayo. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik ang Panginoong Yesus. Sabi niya, darating na ako. Darating pa lang. Yan yung mga bulahan. Yan din isa sila sa mga binabanggit ni Panginoong Yesus. Na mag-ingat kayo sa kanila. Baka kayo nailigaw. Kaibigan, tingnan mo ang kinabibilangan mong reliyon. Baka nailigaw ka rin. Mag-ingat po kayo sa mga hula-hula. Wala po yan. Kahit gumamit pa sila ng Biblia, ang masakit, gumagamit sila ng Biblia. Iba't ibang Biblia rin ang ginagamit. Ayun, balikan natin si Pablo bilang apostol ng mga Pilipino. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Galacia? Balikan natin yung sulat niya sa Galacia. Kasi ginamit niya pangalan ng Diyos. Ibig sabihin, matapa si Pablo. Alam naman niya siguro yung 10 utos. Sabi doon sa chapter 20, verse 7 ng Exodus, huwag gamitin ang pangalan ko sa walang kabuluhan. Kaya, sabi ni Jesus, daanan muna natin ito, saka natin balikan si Apostol Pablo. Masin, dito po sa Mateo 7. Anong sabi ni Jesus? Sa 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pansinin nyo ang papasok sa langit yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, ayon sa Panginoong Yesus. Yung bang kalooban ng Diyos, hula ka ng hula, na si Jesus darating ng ganitong taon, ganitong buwan, ganitong kalooban ba ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, ang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan ako babalik. Napatunayan, sila po yung mga bulahan, mga anti-Kristo, anti-Christ, kalaban. Yung kalaban sa dadalhin, di natural sa impyerno. At saka yung kanilang naloko. Sabihin mo ba naman, darating si Jesus, ganito, ganyan. Sabi ni Jesus, darating pa lang ako. Hoy, tumigil kayo, mga hula ng hula dyan. Wala, hindi na nila mabago po ang kanilang statement. Bakit? Noon pa nila naipagdaldal yan na marites sa kanilang mga naloko. Kaya sabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Maraming maililigaw yan. Ayan, isa ka na sa naligaw, kaibigan. Kung kabahagi ka ng Sabadista, kabahagi ka ng Saksi ni Jehovah, nailigaw ka na. Balikan natin si Pablo. Anong sabi ni Pablo? Galacia. Uno 20. Kaya't hindi ako ito pala. Galacia 1:20.
totoo ang lahat ng isinulat ko sa inyo. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Ayun, ano yung isa sa sinulat ni Pablo? Yan ang mahalaga natin malaman. Ano yung isa sa naisulat niya? Dito pa rin sa Galacia, huwag tayo lalayo, sa Galacia pa rin. Uno, ito, simulan natin sa Galacia 1:11. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang magandang balitang ipinangaral ko, hindi katanang taho. Yan. 12. Pagtatapat ni Pablo ito. Anong sinasabi niya? Yung kanyang pinangangaral na magandang balita ay hindi katanang taho. Sa verse 12, hindi ko ito tinanggap mula sa tao at hindi rin itinuro sa akin ng sino man tao. Si Jesucristo mismo ang nagahayag nito sa akin. Oh. Sino po ang nagahayag kay Apostol Pablo? Yung kanyang tinuturo, yung kanyang sinulat. Lahat yun galing kay Panginoong Jesucristo. Hindi galing sa tao. Paano ngayon yung nagsasabi na si Jesus daw ay tao at hindi Diyos? Isa pa yan. Dodoktrinahan ka ng 29 doktrina. Isa sa kanilang dinodoktrina ay ano? Tao si Jesus, hindi Diyos. Isa rin yun yung mga bulahan yan. Kapag membro ka niyang kaibigan, layasan mo yan. Oh. Ang masakit, ginagamit nila pangalan ni Jesus. Nananalangin sila sa pangalan ni Jesus. Pero ang totoo, manloloko sila. Isipin mo, ginagamit mo ang pangalan ng Jesus sa iyong panalangin. Pero anong tawag mo kay Jesus? Taho, hindi Diyos. At yan ang dinodoktrina mo sa mga taho. Ito naman na doktrinahan, aba, ang tatapang. Talagang pinapangalandakan na si Jesus ay anong likas na kalagayan ni Jesus? Ang sagot naman ng kabila, tao po sa likas na kalagayan. Sabi ni Pablo, yung aral na pinangangaral ko sa inyo, hindi katanang taho, hindi tinuro ng tao, kundi ng Panginoong Jesucristo. Di maliwanag, hindi tao si Jesus. Oh. Di sana sinabi ni Pablo, kung tao si Jesus tinanggap ko mula sa taong si Jesus Hindi nga galing sa tao, hindi rin katanang tao. Ulitin natin. Kayong mga matitigas ang, sabi nga ni Eddie Soriano nung araw, ang titigas ng bungo. Oy, narinig ko lang po yun sa kanila nung araw. Ito. Galacia 1, natatawa po ako yan. Naalala ko kasi siya. Bagamat lumaho na yung tao, Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang magandang balitang ipinangangaral ko, hindi katanang taho. 12. Hindi ko rin ito tinanggap mula sa tao. At hindi rin itinuro sa akin ng sino man taho. Di ba maliwanag yan? Kung uunawain mo ang salita ni Pablo, hindi galing sa tao at tinuturo niya. Kanino galing? Si Kristo Jesus mismo ang nagpahayag nito sa akin. Kasi paniwala ni Pablo kay Kristo, tignan natin dito. Hindi tayo mag-iimbento. Sa Pilipos
2:5. Nawa magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad kay Kristo. 6. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Anong sabi ni Pablo? Taglay ni Jesus ang kalikasan ng Diyos. Naalala ko na naman si Butete. Yung gustong magpasiglab, magyabang. Kaya kung Butete tawag ko, malaking tiyan, parang Butete. Hindi niya ako kilala, hindi ko rin siya kilala. Pero gusto niyang magpasiglab. Ang tanong ko sa kanya ito eh. Ano ba ang likas na kalagayan ng Diyos? Tao o Diyos? Ang sagot niya, Diyos. Sabi ko sa kanya, tandaan mo ang sagot mo, Diyos. Nagbasa ako ng Biblia. Basahin ko naman sa inyo. Yung binasa ko rin sa kanya. Filipos 2:6. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Oh, sabi ko sa kanya. Ang kalikasan ng Diyos ay Diyos. Ang sagot mo. Ang nakalagay dito, ang tinutukoy si Jesus. Ano ang taglay ni Jesus? Kalikasan ng Diyos. Di natural Diyos si Jesus. Aro. Nagpuputak nang nagpuputak. Hindi niya sukat akalain. Meron akong alam na talata. Para ipamukha, isampal sa mukha niya ang katotohanan ayon kay Apostol Pablo. Oh. Ano? Sabi ko sa kanya, Diyos ba si Jesus o hindi? Ayon sa talata. Aro. Walang magawa ang Butete. Nagpuputak na lang. Gusto niya magpasikat. Kung nagkikita kami, sinusupalpal ko siya ng talata. Siya, nagdadadaldal lang eh. Sabi ko pa nga sa kanya nung una, eto ang Biblia, sige nga, magbasa ka ako, makikinig ako sa iyo, kako. Naloko na si Butete. Isa si Butete sa mga naloko. Ang masakit, naloko na siya. Yung tinuro ng manluloko ko sa kanya, itinuturo niya. Natagpuan niya ako. Balandra siya. Wala silang unawa. Yang mga bulahan sinabi ni Jesus na mag-ingat kayo. O ikaw kaibigan, nanonood ng video, baka miyembro ka ng hindi Diyos si Jesus, layasan mo yan. Kasi mga bulahan sila. Hindi sila papasok sa langit. Ang pangit lang tingnan, gumagamit din sila ng mga Biblia. Yung saksi ni Jehovah, gumawa na sariling Biblia. Gumawa na. Ilang salin na sila ng Biblia ang ginagawa nila. Hallelujah. Bulahan naman sila. Sukat ba namang hulahan nila si Jesus? Darating na ganyan. Ang dami nilang inula. Yung isang nangyari nun, at punta pa dito sa Pilipinas, taga Canada. Na darating daw sa ganito. Ganyan, hindi dumating. Tapos sabi niya, nagkamali ako ng kalkulasyon. Sa ganitong buwan naman darating. Una sinabi niya, Mayo darating, ano? Nung hindi dumating, sabi niya, Oktubre. Dumating na naman ang Oktubre, hindi dumating. Aro? Nabalita ko po, inatake yun eh. Wala na akong balita ron. Taga Canada naman yon, Canada. Imported, foreigner. Naumula rin. Ngayon, yung mga saksi, tsaka Sabadista, hindi na sila umuula. Bakit? Ang dami na nilang inula, hindi naman nangyari eh. Si Kibuloy, inula rin. Isa rin pala sa mga manguhula siya, si Kibuloy. Si Wanted. Si Manyak. Salaman.
no, ninula niya, year 2000, darating si Jesus ng December 31, 2000. Hindi dumating. Sabi niya, sa kanyang programa, ang title ng programa niya noon, hindi ko pa alam kung ano eh. O sige, sabi niya, binibigyan pa tayo ng isang pagkakataon sa isang taon. December 31, year 2000, doon darating, sabi niya. Eh, nangyari, hindi na naman dumating si Jesus. Eh di, dalawang paltos na yon. Aba, mga ilang taon ang bilangin mo, sabi niya, ako na! Ang Kristo sa katawang Pilipino. Naloko na. Mag-ingat kayo, baka miyembro kayo niya. Isa kayo sa mga nailigaw. Sabi niya, mag-ingat kayo. Marami silang nililigaw. Ibig sabihin, marami silang dadalhin sa apoy ng impyerno. Baka isa ka, kaibigan, sa mga naloko na, nailigaw. Ingat lang po kayo. Ako lagi ko sinasabi, hindi masamang makinig. Pero, pag-aralan nyo naman, magbasa ka din kayo ng Biblia. Hindi yung nakakatakot ang panahon natin ngayon. Nakakatakot. Eh yun naman, isang reliyon naman. Palamura naman. Pinagtatanggol pa pagmumura. O anong... Pero patay na rin yung founder nun, yung mahilig magmura. Pinagtatanggol pa ang pagmumura niya. Kung miyembro po kayo niyan, layasan nyo yan. Yung si Kristo daw, taho, hindi Diyos. Ang founder din nila, at yung kanyang anak na pumalit sa kanya, pareho na po silang patay. Maliwanag po, ayon sa kasulatan, ayon kay Pablo, ayon kay sa Panginoong Yesus. Maliwanag po, ano? Wala po tayong dinagdag doon, wala tayong binawas. Nakasulat kong lahat dito. Ang sabi ng Panginoong Yesus, mag-ingat kayo. O balikan natin. Siya nga po pala, yung saksi ni Jehovah, kinikilala naman nilang Diyos si Jesus. Pero maliit na Diyos. Kumbaga, merong malaking Diyos, may maliit na Diyos. Si Jesus yung maliit na Diyos. Yung Diyos Ama, yung malaki ang Diyos. Yan po ang saksi ni Jehovah. Yun naman sa Badista, walang ganon. Basta kinikilala nila si Jesus, Diyos din po, gaya ng Ama. Ngayon, yung INC ni Felix Manalo, yun po ang nagsasabing si Jesus ay tao at hindi Diyos. Ano po? Si Kibuloy, na malala ang tama. Kaya wanted siya ngayon. Yung palamura naman, si Soriano yon. Bakit ko sinabi palamura? Eh, sa dami na napapanood ko ng programa nila eh. Ang lulutong niya magmura, magsalita ng pagmumura at pagtatanggol sa kanyang salita. Kaya kung dyan po kayo nahanip o nadagdag o ano man, layasan nyo yan. Nakakatakot. Marami naman po mga born-again Christian na sa tabi-tabi lang. Baka kapitbahay nyo lang. Di lumipat na lang kayo doon. Ano po? Na nagpapahayag si Jesus ay Diyos. Ngayon, tignan natin kung Diyos nga si Jesus. Ayon po dito sa kasulatan, meron pa tayong mababasa na si Jesus po ay Diyos. Unang 1 chapter 5 verse 20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos
O, naparito na. Hindi po ulay ito. Talagang naparito na nung pinanganak ni Maria, ang tinutukoy ni Juan. Nalalaman natin naparito na ang anak ng Diyos. Kailan yun? Nang isinugo ng Diyos ang kanyang anak. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Ano daw po si Jesus ayon sa poemen? Tunay na Diyos. Meron pong talata na tunay ang pagka-Diyos ni Jesus. Sabi ni Pablo, taglay ni Jesus ang kalikasan ng Diyos. Ayun, tama. Tunay na Diyos ayon sa sulat ni Juan. Salamat, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin sa pagkakataon na ito. Kaya nang nabasa po namin sa Biblia, lahat ay totoo, hindi po invento, hindi inata ng tao, kundi yun nakasulat po sa Biblia. Panginoon Diyos, buksan mo po ang puso at isip ng mga tao manonood ng video ito. Kung sila man po ay nadidiliman, paliwanagin mo po ang kanilang kaisipan sapagkat ang iyong salita ay liwanag. Kung sila man po ay ang kanilang buhay, nasa kalagayang hirap na hirap po, iyo pong paghahanin sila, Panginoon. Kung sila naman po ay may mga sakit, iyo pong pagalingin sila. Salamat po sa ngalan ng Jesus. Okay, ito po inyong kaibigan ni Jesus. Nasa programa tayo ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa poemen, ang Biblia ng mga pastor. Kaibigan, like. Share ng share. Kayo po na-share naman, mag-share din kayo sa iba. Huwag niyo po kalimutan na hindi kayo mag-subscribe. Mag-subscribe po kayo. Nandito na lamang po ang ating munting video. God bless us all. Bye!